Surprise! Napakadumi yung basin ng ating karburador. Hello mga kabasic! Welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone! Hello mga kabasic! Nandito tayo ngayon at ulit pinon tayong ayusin, no? Linisan na karburador na kung saan nag-overflow na siya. So I think na talagang barado na yung kanyang mga jettings at saka yung floater valve niya. Check din natin baka sira na. So kanina dyan sa ating kalsada ay tumigil na siya. Okay, so talagang nag-overflow na yung kanyang gas dito sa kanyang intake manifold. Kaya pupunta na talaga sa chamber niya. So hindi na masunog ng spark plug dahil madami talaga ng gas na pumapasok. So linisan natin, tignan natin sa loob at talagang tignan natin kung talagang marami ng dumi. Mga kabisik, ito na, tignan natin yung laman ng basin niya. Wow, napakadumi. So yan ang result ng ating basin ng ating karburador. So mga kabasic, ang gagawin na natin ay tatanggalin na natin yung kanyang pin ng kanyang floater at i-inspect natin yung floater at saka floater valve kung okay pa or kailangan ng palitan. So mga kabasic, ngayon tatanggalin na natin yung kanyang floater at saka floater valve at check natin kung ito ba ay okay pa or hindi na. Okay? Napakahalaga na okay pa yung floater valve niya para hindi tayo magpalit. So makita niyo yung ating yung gas niya, no? Talagang maraming dumi. Yan. So observe natin yung kanyang floater valve. Tingnan natin kung may gas-gas na yung sa may tip niya para alam natin kung palitin na ba or hindi pa. Yan. So okay pa naman. Nakita ko dyan ay okay pa naman. Yung kanyang floater ay okay din. Wala naman masyadong gas-gas sa may base ng kanyang floater valve. Okay, so ang gagawin natin is linis lang ng kanyang mga jettings. So, syempre, kailangan nating alisin sa may pagkakatornilyo niya, no? So, ayun, tatatanggalin na natin yung kanyang main jet at saka pilot jet. So, patinsyahan nyo na mga kabisik kasi nag-voice over tayo dahil nagkakwentuhan kami ng may-ari. Kaya yan, yung ating main jet. So, kita ko ay barado na rin. Nung nakita ko, maraming mga dust, mga rust. Okay, yan yung kanyang pilot jet. Madumi din yung kanyang pilot jet. Okay, so, kailangan siyang linisan. So, yan. So, i-check din natin yung mga iba pang mga butas niya sa karburador. Isprayan natin doon sa ating compressor. Hindi pala isprayan. Okay. Air compressor natin sila para maganda yung mga butas ng ating karburador. So mga kabisik, napaka-importante na yan, bugahan nyo yan ng air compressor, yung dalawang butas na yan, kasi yun yung ating minor, yung ating idle. Pag hindi maayos yung butas niyan, papunta sa main jet at saka pilot jet, ay naku po, no, siguradong hindi pa bago-bago yung minor at hindi maayos yung kanyang minor. So yun. So ito mga kabisik, ibabalik na natin yung kanyang main jet at saka pilot jet. Napakahalaga mga kabisik, pag niluwagan nyo to, dapat maganda yung pagkakahigpit ninyo, no? Huwag naman yung sobra, okay? Kasi nung binuksan ko yan kanina, medyo maluwag yung dalawang jettings niya. Kaya dapat tama-tama lang yung higpit ng kanyang mga jets.
Siya nga pala mga kabasic, yan pala yung tunuhan ng kanyang air and fuel mixture. So, fuel screw type po ito. So, inadjust ko na rin yung kanyang tunuhan dahil nung napansin ko ay lubog yung kanyang screw. So, ibig sabihin, siguradong lean yung kanyang spark plug reading. So, nakita ko nga kanina is talagang lean siya. So, binalik ko muna sa stock yung pinaka-close ng kanyang screw. So, binalik natin at naglagay tayo ng 2.5 turn. Okay, 2.5 turn. So, kanina, I think yung hindi ko nabilang yung kanyang dati pero lubog siya. I think mga 1 yata lang yon, mga 1.5 siguro turn yung kanyang screw. So, napaka-lean na yon sa isang ganito na fuel screw type. Okay, so sa air screw type, siguro okay yon, 1.5. Pero pag mga ganitong carburetor, hindi dapat 1.5 turn yung ating screw. Okay, so siguro din na malinis yan yung kanyang main jet at saka pilot jet pag nagtutuno tayo. Kasi kahit anong tuno mo, pag yan ay madumi, wala, no? So yan yung kanyang floater valve, sinik ko rin kanina yan. So okay naman, so binalik lang natin sa kanyang floater. So, okay yung floater valve natin. So, ikakabit na natin yan and then punta na natin yung motor. So, ayan yung kanyang floater. Balik na natin sa dati niya. Tsaka yung pin. Yan yung pin ng ating floater valve at floater. Ayan. Isuksok lang natin dyan. Napakadali. Ayan. So, make sure pantay. Walang lumalabas na pin. So yan mga kabasic, babalik na natin yung tatlong screw ng kanyang basin ng ating carburetor. Yan. So tamang higpit lang ng ating mga screw. Yan, dahan-dahan lang para hindi siya ma-loose thread. So yan, tapos na mga kabasic. So punta na natin yung motor at ikabit na natin yung ating carburetor na malinis. So ito mga kabasic yung ating motor star, yan. So diyan natin tinanggal itong nilinisan natin. So ito yung may-ari, shout out. Okay, so ikakabit na natin yung kanyang carburetor. Ito yung pinaka mahalaga sa motor natin. So ayun mga kabasic, no, natapos natin na install yung kanyang carburetor. Ngayon ay start na natin at tingnan natin yung result ng ating ginawa. Okay, so iwan natin yung ating ignition switch. Tapos push start natin. Ayun, ang ganda ng kanyang start, yung kanyang andar, yung kanyang malinis na yung carb na. So walang problema na. In-adjust natin yung kanyang air and fuel mixture nya, yung kanyang fuel screw. Dito, na-adjust na natin kasi masyadong masikip. So naglagay tayo ng 2.5. Okay, nag 2.5 tayo sa kanyang fuel screw type na carburetor. Dito mga kabasic yan. Hindi makita sa cam, pero dyan yan. Okay, so yun lang muna mga kabasic. Salamat sa inyong suporta and shout out sa inyong lahat.